ayon po dito kay Tito Sen, dapat daw po magkaroon or bumuo ng independent body na isusulong sa Senado, mga kababayan, para maimbestigahan nga naman yung mga sangkot na mga senator or mga sangkot na mga taga-kamara or mga sangkot, mga kababayan, dito po sa anomalya na flood control project. So ngayon pakinggan po natin itong nakita po nating balita galing po dito sa News 5 Everywhere. Kasi nga naman napakagandang bagay po nito. Ang gusto kasi ni Tito Sen, talagang transparent at dapat mapanagot yung mga sangkot. Ano po? Anyway, ituloy natin. Nasa linya na ng ating telepono si Senator Tito Soto. Tito Sen, magandang umaga po sa inyo. Hi, magandang umaga Maricel, magandang umaga Kong Ted, magandang umaga po sa inyo lahat ng 1PH. Salamat po sa panahon, Tito Sen. Go ahead. Tito Sen, napapanahon po itong panukala na inihain ninyo para magkaroon o bumuo nitong independent body. Ano po ang wisdom dito sa Independent People's Commission considering na pakadami na nating ginagawang investigation? Yun na nga, pero tingnan nyo, sino mag-iimbestiga dito sa mga nangyayari ngayon? Palasak eh. Laganap yung korupsyon na ito, ibang klase. Ibang klase dahil noong mga nakaraan, nasa mga milyon-milyon na mga pinag-uusapan na pinag-iimbestigahan. Pero dito, bilyon-bilyon na pinag-uusapan dito, bilyon-bilyon na pangangailangan ng mga kababayan natin. Mga dilapidated classrooms, mga walang farm-to-market roads. Tapos, di ba, ang progreso ng bansa, as a whole, nai-stymie dito sa mga ganito. Pagkatapos, ganyan na mangyayari nito nakaraang taon. Grabe to. So, nakita ko, kung ang DPWH, ang COA, ang Congress, compromised. It's about time na tayo ay magkaroon ng isang independent body to take charge. Kaya ang panukala ko is creating an independent People's Commission to investigate anomalies in all government infrastructure projects. So, ang importante dito is walang politiko. Walang politiko dito sa mga maya-appoint na to at meron ditong mga 5 members na pinopropose ko rin sa batas na magiging makasisiguro tayo na magiging maayos ang investigasyon. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, napakahirap talaga ngayon. Napakahirap ngayon kasi saan ka ba naman nagkatala, ikaw dapat ang iniimbestigahan pero ikaw ang mag-iimbestiga. Tapos ang pinakamasaklapan nito, may mga lumalabas din na balita na mayroon daw pong kontraktor na may asawang taga-COA. So paano mag-iimbestiga nga naman, mga kababayan? Eto di umano, ang COA kung meron pong ugnayan din sila or partisipasyon sa mga ghost project po sa flood control. Kaya nga sa totoo lang, sa panahong ito, mahirap nang alamin kung sino mapapagkatiwalaan natin na pwedeng mag-imbestiga po dito sa issue ng flood control. Kaya nga, lalo na yung investigasyon ng Senate, hindi naman po pwede, mga kababayan, na talagang sabihin na 100% nagtitiwala tayo doon. Dahil nga, sa totoo lang, ang katiwa-tiwala lang naman, mga kababayan dyan, sino Senator Ping Lacson, sino Senator Tito Sen. Mga kababayan, yan lamang po yung makikita natin na talagang gusto na maimbestigahan at mapapanagot itong mga sangkot na ito sa flood control. Pero yung iba, hindi natin alam, mga kababayan, kung nasaan yung interest po nila. Meron nga dyan mga senator, nililinis agad yung pangalan kahit hindi naman po tinatanong. Diba? So ngayon, dapat talaga magkaroon ng independent body na walang politiko na member or walang may kamag-anak na politikong member para nang sa ganon, wala silang papanigan sa mangyayaring investigasyon at tututukan lang nila kung ano yung sinasabi ng ebidensya. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Ano ko yan? Ito, hindi titigil ito. Magkakaroon investigasyon Senado. Anong finding in aid of legislation? Magkakaroon investigasyon ng Congress. O, siguro ang DOJ baka maatasan o ang COA. Pero sabi ko nga, sila mismo, tayo mismo, meron tayong mga laman na compromised So, ito kailangan apurahin. Ang pagka-create ng Independent People's Commission, apurahin. Saka, naman to napapanahon dapat At ang sinasabi po ninyo na bubuo dito
ay mga Supreme Court o kaya Court of Appeal Justices. Tama po? So paano ang chairman dapat, ito, ang naisip ko rito is dapat ito ang composition nito kahit 5 lang. Minimum of 5. No? Yung chairman dapat retired Supreme Court Justice or Court of Appeals Justice. At yung mga miyembro dapat merong isang certified public accountant, merong isang civil engineer or arkitekto, merong isang representative from a reputable NGO, at isang academician para academician who specializes in public administration or economics. Galing ni Tito Sen, mga kababayan, no? Kailangan ito para mabigyan ng maayos na investigasyon. Bibigyan natin kasi sila dapat ng power to investigate and file cases, ha. Kasi kami mag-iimbestiga, tapos ano mangyayari, i-recommend lang namin. Di ba? Wala naman kami power para mag-file. So ito, para pwede mag-file ng cases, pwede mag-issue ng mag-subpoena, ng mga subpoena, pwedeng itap nila ang assistance ng enforcement agencies para sa lahat ng anomalya in government infrastructure projects. At paano po pipiliin kung sino yung mga uupo na Supreme Court Justices, mga accountant? Kailangan appointed by the President. At ang pinakamaganda rito, at least meron mga 2-3 pinagpipilian ng Presidente sa isasubmit ng mga concerned citizens, civil society, NGO. Ganun dapat. Pero ito, Tito Sen, oras na mabuo itong IPC, hindi lang ito focused sa flood control projects. Sa lahat na. Dapat ito sa lahat ng klaseng anomalya sa gobyerno, whether infrastructure or hindi. Yan ang maganda, mga kababayan. Yan po maganda, merong independent body na mag-iimbestiga para po sa lahat ng korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Diba? Lahat na po, mga kababayan, hindi lang flood control, hindi lang yung anomaly sa confidential funds ni Zara, at lahat na. Lahat dala na nila. Kasi alam naman po natin sa totoo lang, hindi lang naman kasi sa DPWH merong corruption. Meron ding ibang mga departamento ng gobyerno na talagang talamak, mga kababayan, ang corruption. Anyway, ituloy pa natin. Kaya nga Independent People's Commission to investigate anomalies. In all government projects, dami yan ang kailangan kasi nga yung tatagal naalala nyo ba yung Agraba Commission nung araw? Nagtatanong nga sa akin, baka pareho lang nung Agraba Commission yan. Hindi, kasi yung Agraba Commission binaril ng Supreme Court yun dahil sabi ng Supreme Court, created yun para sa investigation lang doon sa assassination ni Ninoy. Hindi, so thereafter wala na yun. So nung nag-iimbestiga yung Agraba Commission, sinabi ng Supreme Court, hindi pwede, hanggang doon ka lang kayo So ito naman, hindi, open ito. Basta kahit anong anomalya sa gobyerno. Tama! Okay. So, Tito Sen, yes, sir. Oo, ano ang chance nito na kahit papaano ay mabigyan ng panahon sa inyo pong plenaryo and makakuha kayo ng sapat na suporta? Tututukan ko ito. Siyempre, pagka medyo kabisado mo yung parliamentary strategies, alam mo naman kung paano mailulusot yan sapagkat doon lang sa Congress. At saka tandaan nyo, mga kababayan, yung mga congressman na hindi po susuporta dyan, yung mga senator na hindi po susuporta dyan, alam nyo na kung bakit. Kaya nga, napakagaling, mga kababayan, ni Tito Sen Alam niya na makakalusot po itong gusto niyang mangyari. Bakit? Kasi ang taong bayan nakatutok sa Kamara, ang taong bayan nakatutok sa Senate. Ngayon, yung mga hahadlang dyan, yung mga mag-o-oppose dyan, mga kababayan, alam nyo na kung bakit haharangin nila yan. Diba? Kaya nga yung isang, halimbawa, etong batas na ito na gusto mangyari ni Tito Sen, mga kababayan, etong binubuo niya na independent body na mag-iimbestiga ng mga corruption dito po sa ating bansa, kapag hinarang yan ng isang congressman, at yung congressman na yon ay na-identify ng mga kababayang Pilipino po natin, talagang mababatikos yung congressman na yun kasi sasabihin ng taong bayan, bakit mo hinaharang? Corrupt ka ba? Diba? So ngayon, ganun din sa Senate. Kapag hinarang ng isang senator, yun pong gustong mangyari na yon ni Tito Sen, sasabihin naman ng mamamayang Pilipino, bakit mo hinaharang? Corrupt ka ba? Natatakot ka ba na baka maimbestigahan ka? Kaya nga sa totoo lang, ako, mga kababayan, 100% naniniwala ako, makakalusot po ito. Kasi walang magtatangkang mag-oppose niyan. Kasi pag merong nag-oppose niyan, ang iisipin ng sambayan ng Pilipino, corrupt to kaya hinaharang nyo. Anyway, ituloy pa natin. So, both houses, lahat ng kumontra dito, mapapagbintangan ka. Ba't ka kukontra dito? Mapapagbintangan ka na ayaw mong maimbestigahan ka.
Diba? So, kung paano na sinasabi nila, nagsisitayo sila, sinasabi nila lahat sila sumusuporta sa ganito, sa ganyan na pag-imbestiga, dapat talo nilang suportahan ito. Palagay ko naman, magkakaroon ako ng pag-asa na mabilis ito. Kailangan. Kasi gusto ko rin makipag-usap kay Pangulo at sabihin sa kanya na dapat ito ang apurahin namin at tulungan niya para ito'y naipasa sa both houses of Congress. Opo. Kasi ano po sir, di ba na-abolish yung Presidential Anti-Corruption Commission, na-abolish po ito eh. So parang ito ho, mas, kumbaga, improved version po, kumbaga, Tito Sen. Opo, yes, definitely. It's an improved version at saka pwede naming balangkasin pa yan, depende sa magiging amendments or mga advice or suggestion ng ibang mga kasama natin para mas lalo lumakas ito. Okay. Sige po. So, Tito Sen, kami po aantabay din dahil nga kaninyo, bagamat si Senator Lacson sa aming interview kanina, sinasabi, easier said and done, ano? Yung pagbabalik tanaw sa 2025 BICAM, kayo po ba, will you still pursue that? Yung para magkaalaman talaga, sino po ang responsable dito po sa mga pangyayaring ito kung saan nga yung bungled and then eto nga lumalabas po yung mga funder nitong insertions? Bungled and mangled. Opo. Oo, talagang hindi natin pwedeng tantanan sapagkat paano nangyari? Nako, patay dito mga kababayan yung yung insertion Escudero. Maliwanag sinabi ni Tito Sen. Hindi nila pwedeng tantanan yon kasi namanggel nga mga kababayan yung pera ng mamamayang Pilipino. Diba? Dahil doon sa insertion na yon. Ngayon, hindi tatantananin na Tito Sen yan at saka ni Senator Ping Lacson. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw, baka nga magulat tayo isang araw pagka nagkaroon ng investigasyon dyan po sa Senate, baka nga ang tinatanong yung Senate President na. Malaman natin ano nangyari. At saka hindi lang yun. Kung pinopropose namin ngayon, pinopropose ni Senator Lacson at saka ng mga kasama namin, na bawat amendment na ipapasok mo. So whatever project yan or whatever amendment na gusto mo sa DPWH o sa DOH o sa DepEd, whatever, dapat alam kung sino nagpo-propose. Tama. Dapat alam kung sinong senador o sinong congressman. So para magawin natin yan, malaman natin sino gumawa nitong 2025 budget. Sino yung gumawa sa BICAM nito na sinasabi nila na iilan lang daw yung umupo doon at sinulat lang. So ano yan, will that be part of the present Blue Ribbon Committee hearing or will you call for another? Paano malalaman natin yun? Ako tingin ko baka sa deliberations na budget, baka doon lumitaw yan. Okay, sige po. So kailan po ito sir magsisimula para po dyan sa upper chamber? Pagsampa sa amin ng kopya ng NEP, siguro si Senator Gatchalian, uumpisahan na niya yung mga hearing. Kailangan umpisahan niya sa DPCC, tapos umpisahan niya sa mga overview. Baka doon pa lang, pagkaalaman na tayo. Pag hindi, pagdating sa mga iba't-ibang departamento, lalo na pagdating sa DPWH. Kasi pareho ngayon, meron ngayon 200 plus billion nasa NEP na budget ng DPWH. Ang tanong dyan, sino naglagay niyan? Opo. Sino naglagay sa NEP? Sino sa Executive Department? Meron bang naglagay dyan na, meron bang naglapit na dyan na mga senador o congressman? Opo. Kung hindi, lalaki yan. Or dapat yan, mabawasan yan. Sapagkat kung 200 billion, ano ba ginawa ninyo sa 500 billion last year? Wala kayong nagawa Tapos kayo 200 billion uli. Opo. Opo, sige po. So, Tito Sen, pwede ba kami maglambing? Opo. Kasi, sorry po, ito ho kasi sa House, nanood kami nung kanilang macro ho kasi muna yan, di ba? Macro presentation po ng budget, itong Budget Development Council, no? Itong sila Amena, sila Secretary Ralph. Nanood kami. Ang pinag-uusapan nga nila kung magkano ang kinikita ng gobyerno, magkano gagastusin, magkano uutangin, revenue sources, etc. Opo. Magkano ang proposed budget, etc. Wala po kasi ni isa nagtanong, okay, so ganito kalaki ang uutangin, ganito kalaki ang budget, ano ang paraan nyo para makatipid? Yan na. Wala po nagtanong. Ang punto ho namin, senators, kami ng mga nagmamasid, nakikita naman namin yung pagwawaldas. Di ba? Sa mga opisina, di ba? I mean, para bang kailan kasi tayo sa bahay, sinasabihan mo ang kasambahay mo, anak mo, anak magtipid ka naman. Magtipid ka sa kuryente. Anak, di ba? Hindi napupulot ng pera. Tama. Magtipid tayo sa ating gastusin. Wala akong nagtanong, ano ang gagawin ng gobyernong ito na makatipid kayo sa MOOE, kuryente ninyo, gasolina ninyo, supplies ninyo. Pwede bang maitanong lang natin? Yan baka may programa sila? Sige, kami, pangungunahan ko.
pagdating nung aming umpisa ng budget deliberations, lalo na sa DBCC, yan ay isa sa mga tatanungin natin. Grabe, no? Opo. Baka pwede mangyari yan. Opo. Pwede Baka namin kasi- umpisahan sa amin sa Senado. Di ba? Umpisahan namin. At tatanungin ko sila. Very good question. Opo. Ano lang yung kaparaanan para maramdaman din po namin? Kasi halimbawa, ikaw public official. Okay, sabihin na po natin private yung vehicle mo. Tama? Okay. And then yung backup mo private din. Okay lang. Tanong dito, yung mga escort mo, ilang pulis to? Di ba? Lahat yung may sweldo eh. Ayan! Tama yan! Dapat talaga maitanong yan, mga kababayan. Kasi meron talagang isang tao o isang politiko dyan na talagang waldas-waldas, grabe magwaldas. At alam ko, lahat kayo, sakse kung paano magwaldas yung politiko na yon. Diba? Dapat talaga maitanong yan, paano tayo makakatipid? Hindi ba pwede sa isang vice-presidente, tama na yung 5 yung security niya? Wala naman siya ginagawa trabaho? Diba? Hindi ba pwede sa ganito sa congressman, tama na yung 2 alalay niya, security niya, para nang sa ganon, makatipid ang gobyerno. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Yung mga, lahat din yun, ang, di ba? Oo, tsaka yung mga pulis na yun, imbis na nagbabodyguard dito sa mga politiko, dapat nakakalat sa Lansangan. sa Pilipinas, sa Metro Manila, o saan dapat nadagdagan ng police visibility. Imbis na bumabakap dito sa mga duwag na napakaraming bodyguard. O, diba? Di ba, Tito? Sapol! Sapol, mga kababayan, kay Tito Sen. Si Sara Duterte. Tama nga naman nga. Saglip na yung mga pulis, mga kababayan, nagbaback up do sa mga politikong duwag. Wala akong pinapangalanan na. Dapat inaandudo sila nakakalat sila sa buong Pilipinas. Kaya nga dapat sa totoo lang, mapag-usapan din yan, mga kababayan, para nang sa ganon, makabawas ang gobyerno ng gastusin, makatipid ang Pilipinas. In the same time, mga kababayan, siguro panahon na rin para pag-usapan yung pagbabayad ng utang ng Pilipinas. Diba? Kasi sa totoo lang, kapag nasa sa mga politiko rin naman yung problema kung bakit nababaon ng Pilipinas sa utang. Bakit? Dahil unang-una, doon na nga lang kay Sara Duterte, ilan ba yung security guard niya? Ilan ba yung mga bodyguard niya tuwing aalis siya ng Pilipinas? Gaya nga ng lagi kong sinasabi, once na nag-travel si Sara abroad, yung sahod ng isang bodyguard niya, natitriple o nadodoble po yan, di umano. Ngayon, kung usapang pagtitipid at pamamaraanan, diba mas magandang bawasan na lang yung mga security guard ng mga politician? Lalo't kung hindi naman kailangan, much better tanggalin na lang at i-assign na lang sa buong Pilipinas para kalat yung ating mga kapulisan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. So, para lang maramdaman namin, kasi kung kami nagtitipid, baka pwede gobyerno magsimula sa pagtitipid. Correct. Tama kayo. Oo. Opo, yun lang Tama naman. yun. Lambing lang po yun, Tito Sen. Tama yun. Maganda yun. Sigurado, ganun din ang nasa isip ng mga kababayan natin. Maganda yung sinabi mo na yan. Yamat ko. Opo. Kakalampagin ko sila dyan. Sige. Salamat po, Tito Sen. Yes, sir. Thank you very much. Mabuhay. Ayan. Pero inyo, mga kababayan, na dito natin makikita talaga yung mga senador na nakikinig sa mamamayang Pilipino. Hindi yung mga senator na na ang iniisip lang nila yung kanilang mga interes. Kasi meron dyan talaga, interes lamang po nila iniisip nila. Pero inyo, hindi pa tinatanong, pero naghuhugas kamay na. Nililinis na yung sarili. Kaya nga, iilan lang yung makikita natin ng mga senator na pag-uupo, talaga makikita nyo na nagtatrabaho na. Ako talaga sa totoo lang, kahit kritiko tayo ni Marcoleta, mga kababayan, kita naman natin yung pagtatrabaho niya, at kahit kritiko tayo ni Mig Subire, kita naman natin kung paano niya talagang basagin yung mga kasamahan niyang senador na talagang alam niya sa sarili niyang sangkot dun sa issue ng flood control. So ngayon, iilan lang yung mga senator na makikita natin na talagang nagtatrabaho para tulungan ang gobyerno na pausadin ng Pilipinas, mga kababayan. So kayo, ano pa masasabi nyo? Hingil po dyan, mga kababayan, sa sinabi ni Tito Sen na much better na bumuo na lamang ng independent body na kung saan, mga kababayan, talagang mag-iimbestiga hindi lang sa flood control, kung hindi pati dun sa mga nangyayaring anomalies dito po sa ating bansa. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano pa masasabi nyo. Hingil po dyan. At ngayon, punta naman po tayo dito naman po sa last topic po natin na kung saan, mga kababayan, eto maganda to. Kasi eto pong si House Speaker Martin Romualdez, meron pong binitawang salita na kung saan, dapat talaga yung pagtalakay sa budget for 2026, dapat po talaga nakapublic at alam ng mamamayang Pilipino. So ngayon, kung titingnan nyo, ayon po sa kanya, we want
we want not only to inform but to involve the public because the national budget is the people's money. It should benefit them all. Yan yung sabi niya mga kababayan. So ibig sabihin, dapat talaga yung pagtatalakay sa susunod na budget para sa susunod na taon, dapat po yan ay involve ang mamamayang Pilipino at hindi lang sila yung nag-uusap mga kababayan. Kasi yan po talaga nagsisimula yung mga insertion. Kapag ka ang taong bayan, walang alam sa kung ano yung nangyayari sa pera na pinaghirapan ng mamamayang Pilipino. So ngayon sabi pa dito, kung ang pinag-uusapan ang pera ng taong bayan, dapat taong bayan din ang nakakaalam at nakikinabang, wala tayong itatago sa kanila. Yan po yung sabi mismo mga kababayan ni House Speaker Martin Romualdez. So ngayon, kung wala nang itatago ang gobyerno sa taong bayan, ang Congress at saka Senate, paano na makakapag-insert etong si Escudero? Alam na nga ng taong bayan. Diba? So ngayon, patay dito mga kababayan yung insertion nila. Tama itong sinasabi dito ni House Speaker, dapat open to the public mga kababayan yung mangyayaring usapin patungkol po dun sa budget para sa susunod na taon. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Sabi daw dito mga kababayan, House-initiated budget reforms. Una, greater public participation. The House will open, wait lang, lakayan ko ng konti. Yan. The House will open budget hearing to civil society, people's organization, and the private sector. In the line with this, copies of the President National Expenditure Program or itong NEP have been distributed to several people's organization to encourage wider involvement mga kababayan. So ibig sabihin, yung usapin, lalo na yung mga dokumento na pumapatungkol po dito sa National Expenditure Program, talagang ipapakita sa taong bayan. Hindi lamang po mga kababayan sa mga private sector, mga organization, kung hindi sa buong mamamayang Pilipino. Kasi nga naman, dapat talaga sa ganitong klase ng usapin, involve ang mamamayang Pilipino at may alam ang taong bayan para alam ninyo kung saan napupunta ang perang pinaghirapan po ninyo. Ano po yung mga nagbabayad dyan ng taxpayers, malalaki yung mga tax na binabayaran, katulad ng mga vlogger, dapat alam nating lahat kung saan napupunta yung pera na pinaghirapan at kinakalta sa atin. Ano po kada magbabayad ng tax. Anyway, ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, pangalawa, investigating in what truly matters. Budget priorities will focus on programs that change lives, food security, through agriculture, infrastructure, for connectivity and job, quality education for opportunity, healthcare for all, and defense and disaster preparedness for national safety mga kababayan. So ngayon dapat yung mga proyekto ng gobyerno, yung pera mga kababayan ay nakalaan sa tamang proyekto. Katulad na lamang ng pagpapaganda ng buhay, pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin, pagkain, food security, at saka pagpapatibay at pagpapalakas ng agriculture mga kababayan sector, at sa usapin ng kalusugan, dapat naka-align din yung susunod na budget para po dyan. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, pangatlo, abolish the small committee. The House will discontinue the practice of creating a small committee after budget approval, ensuring the institutional amendments to the NEP are tackled openly and directly mga kababayan. Kasi nga naman, halimbawa, tapos na yung usapin patungkol po dito sa budget mga kababayan for 2025. Let's say yung 2025. Kapag kasi walang gaanong idea yung mga kababayang Pilipino po natin, at sila lang, yung mga nasa Congress at saka Senate yung nag-uusap, madali po kasi makapagpasok ng insertion. Ngayon kung tatanggalin na, eto pong small committee, lahat tayo open na malaman kung ano ba yung napag-usapan at yung pinakapinal na resulta mga kababayan ng mga paglalaanan ng budget para po sa susunod na taon. At napakahalaga po niyan mga kababayan, itong sinasabi dito ni Congressman or ni House Speaker Martin Romualdez mga kababayan na dapat involve ang mamamayang Pilipino at kasali ang taong bayan tuwing pag-uusapan ito pong budget para sa mga susunod na taon. Ano po sabi pa dito? Transparency in bicameral session. For the first time, the House-Senate Budget Conference will be open to the public after both chambers pass their respective
various of the national budget, mga kababayan. So magiging open na. Magkakaroon na ng transparency, mga kababayan, ang dalawang magkabilang ang chamber, itong Kamara at saka po itong Senado. Ano po kasi sila nag-uusap diyan eh. 'Di ba? Sila nag-uusap diyan. Ngayon, hindi lang sila na. Kasama na ang taong bayan. Magkakaroon na ng transparency ang gobyerno sa pagtalakay ng budget kada taon or national budget kada taon. Sabi pa dito, stronger oversight of the budget execution. Once the President sign the budget into law, the House will strengthen its oversight by requiring agencies to submit timely reports and allow real-time tracking of major project, ensuring accountability every step of the way, mga kababayan. So dapat magsusumite ng mga reports, mga kababayan, itong mga ahensya ng gobyerno na nakakuha ng mga proyekto para matingnan kung ito ba ay may pananagutan or wala, mga kababayan, bago magtuloy-tuloy yung mga proyekto na nakalaan or mga budget na nakalaan para po sa mga proyekto ng iba't ibang departamento ng ating gobyerno. So ngayon, mga kababayan, for the last time, ito po yung kauna-unahan. Ito yung kauna-unahan na talagang itong National Expenditure Program magiging open para sa lahat. Ibig sabihin, yung pagtalakay sa budget para sa mga susunod na taon magiging open para sa lahat. Kasi nung panahon naman ni dating Pangulong Duterte, hindi naman po ganyan eh. Diba? Sila lang ang nagkakaintindihan, kaya wala tayong kaalam-alam kung ano ang nangyayari sa pondo at pera na pinaghirapan ng mamamayang Pilipino. So kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Ano po ang komento ninyo hingil po sa sinasabi ni House Speaker Martin Romualdez na dapat kasali at kasama ang mamamayang Pilipino dito po sa pagtalakay ng budget para po sa mga susunod na taon? So ngayon, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. At